Sa isang kapitbahayan sa Amerika, isang teenager na babae ang tumakbo palabas ng bahay at natigilan sa gitna ng kalye, na tila may kinatatakutan. Tinanong siya ng isang kapitbahay kung kailangan niya ng tulong ngunit sinabi niyang ayos lang siya at tumakbo pabalik sa bahay na di pinapansin ng kanyang ama, pero lumabas din agad siya at sumakay sa kotse. Agad siyang nagmaneho at nakarating sa dalampasigan kung saan nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na mahal niya siya, na parang huling paalam. Kinabukasan, pinakitang patay na yung babae na bali-bali ang katawan. Sa sumunod na eksena, manunood ng sine ang mag-boyfriend na sina Jay at Hugh. Habang naghihintay, minasdan muna nila ang mga tao sa paligid at tinuro ni Hugh ang isang babaeng nakadilaw sa likod. Di naman to nakikita ni Jay at inakala niyang niloloko lang siya ni Hugh. Pero maya-maya pa, ay biglang nagayang umalis si Hugh. Tinanong niya si Hugh kung ex niya ba yung nakita niya, ngunit itinanggi to ni Hugh at sinabing masama lang ang pakiramdam niya. Pagkatapos, habang sabay silang kumakain ay di nila napapansin ang isang palapit na misteryosong tao. Makalipas ang ilang gabi, nag-date naman sila sa dalampasigan at mabilis na uminit ang paghahalikan nila. Kaya bumalik sila sa kotse at nag-anuhan. At ito ang first time ni Jay. Pagkatapos, habang nagpapahinga si Jay at nakatalikod na nagkukwento, biglang gumamit si Hugh ng chloroform para patulugin siya. Tapos ay nagising siyang nakatali sa isang upuan sa loob ng isang abandonadong gusali, at ni hindi man lang siya binihisa ni Hugh. Banilinan siya ni Hugh na alalahanin ng lahat ng ipapaliwanag niya. Sabi ni Hugh, meron daw ipinasa sa kanya at ipinasa niya din to kay Jay sa pamamagitan ng pakikipag-ano. Kaya mula ngayon, ay susundan na daw siya nito. Maaaring kamukha daw ng taong kakilala niya o estrangherong siya lang ang makakakita. Sa pagkakataong yun ay nakita to ni Hugh, kaya inilipat niya ng pwesto si Jay para makita niya rin to. May papalapit na babaeng nakahubad sa kanila. Nagugulungan pa rin si Jay pero sabi ni Hugh, kailangan din daw to ipasa ni Jay sa iba sa pamamagitan ulit ng pakikipag-ano. At pag napatay siya nito ay babalik to kay Hugh. Nakapasok na yung babae malapit sa kanila. Kaya hinila ni Hugh si Jay at sabi niya, pinakita niya lang to para maniwala si Jay. At mabagal lang maglakad yung babae kaya nakaalis sila. Nang makarating sila sa bahay ni Jay, ay iniwan lang siya ni Hugh sa gitna ng kalye bago umalis ng walang sabi-sabi. Nakita siya ng kapatid niyang si Kelly at mga kaibigan nito kaya agad nila siyang tinulungan at mabilis silang tumawag ng pulis. Kaya lumabas yung mga tsismosa nilang kapitbahay. Pinaliwanag niya sa mga pulis na di pa siya nakakarating sa bahay ni Hugh pero alam niya ang address nito. Tapos ay dinala si Jay sa ospital para masuri. Maayos naman ang katawan niya pero nakakaranas siya ng trauma dahil sa pangyayari. Hinalugog ng mga pulis ang lumang gusali na pinanggalingan ni na Jay pero yung upuan lang at bag ni Jay ang nakita nila. Walang palatandaan ni Hugh, nung babae, o nung sasakyan. Di nagtagal, natuklasan ng pulis siya na gumamit si Hugh ng pekeng pangalan para umupa ng bahay kaya wala silang clue para ipagpatuloy ang investigasyon. Pag-uwi ni Jay, halos hindi niya ginalaw ang mga pagkain niya at di man lang siya lumalabas ng kwarto. Sa tuwing mag-isa lang siya sa banyo, di niya mapigilan titigan ang sarili sa salamin at tingnan yung ano niya para makakuha ng kasagutan. Noon din ay may tumama sa bintana niya, pero bola lang pala na binato ng batang kapitbahay. Nang bumalik na siya sa klase, tumingin si Jay sa bintana at napansin niya ang isang matandang babae na naka-hospital gown na naglalakad patungo sa kanya. Maraming tao sa labas, pero parang walang nakakakita dito. Sa una ay sinubukan ni Jay na huwag tong pansinin, pero kinakabahan siya kaya nagpasya siyang umalis sa klase na napansin naman ni Greg. Sa hallway, patuloy siyang sinusundan ng matanda habang naglalakad sa harap ng mga tao nang di nakikita. Dahil sa takot, nagmadaling lumabas si Jay at pumunta sa store kung saan nagtatrabaho si Kelly at ang kaibigan nilang si Paul. Di sila naniniwala sa mga multo at sumpa pero nag-alok pa rin si Paul na manatili sa bahay ng kapatid niyang babae para magbantay. At dahil halatang may gusto si Paul kay Jay, ay pinapunta din nila ang kaibigan nilang si Yara. Nang gabing yun, di makatulog si Jay kaya sinamahan niya na lang si Paul na manood ng TV. Nag-uusap sila tungkol sa pagkabata nilang magkasama at sila pala ang unang halik ng isa't isa. Nang bigla silang nakarinig ng nabasag na salamin kaya sumilip si Paul sa labas para alamin kung anong nangyari. Pero wala naman siyang nakitang tao sa labas. Pinuntahan ni Paul si Kelly para tumawag ng pulis at si Jay naman ay natatakot habang papunta sa kusina at nakita niya ang isang babaeng nakahubad na naglalakad patungo sa kanya habang umiihi. Dahil sa takot, ay sumigaw si Jay at tumakbo sa kwarto para magkulong. Dumating sina Paul at Kelly at sinabing wala silang nakita kaya agad silang pinagbuksan ng pinto ni Jay. Habang pinapakalma siya ni na Kelly ay may ibang kumatok sa pinto. Nang buksan nila ay si Yara pala pero biglang lumabas ang isang matangkad na lalaki at pumasok to sa kwarto. Sumigaw sa takot si Jay at tumakas siya sa bintana. Nakahanap siya ng bisikleta sa labas na ginamit niya para makaalis.
Muli siyang nakita ni Greg na noon ay nasa kotse kasama ang kadate nito. Nang sa tingin niya ay malayo na siya, umupo siya sa isang swing para magpahinga habang tumitingin sa paligid at takot na takot. Sa sandaling yun, may nakita siyang dumarating. Pero yung mga kaibigan niya lang pala at niyakap siya ni Kelly para pakalmahin. Dumating din doon si Greg kaya sinabi nila sa kanya ang nangyayari. Napagpasyahan ni Jay na kailangan niyang hanapin si Hugh. Pumayag si Greg na tumulong at kinaumagahan, nilibot nila ang buong bayan upang hanapin si Hugh. Nakarating sila sa bahay na inuupahan niya at napansin nila ang mga nakasabit na lata at bote sa mga bintana bilang alarma upang malaman kung may pumapasok. Mayroon ding mga gamot sa cabinet. At sa attic, napansin ni Jay ang butas na nakatakip sa bintana at nang sumilip siya dito ay nakita niya ang isang lalaki sa labas. Nakita naman ni Paul ang ilang maruruming magazine at mga gamit na tissue malapit sa higaan. Sa loob ng magazine ay may larawan si Hugh kasama ang ex niya na nakasuot ng school jacket. Kaya pumunta sina Greg at Jay sa paaralan para hanapin yung may-ari ng jacket at sa tulong ng sekretarya ay nalaman nilang ang tunay na pangalan ni Hugh ay Jeff at nakuha nila ang address nito. Bumiyahe sila papunta sa address ni Hugh. At laking gulat ni Jay nang makita ang ina ni Hugh dahil kamukha niya yung hubad na babae nung isang gabi. Kinausap sila ni Hugh at pinaliwanag niya na kahit si Jay na ang sinusundan ay nakikita niya pa rin ang mga ito. Kaya pinayo niyang ipasa na lang din to ni Jay. Kaya kailangan niyang makipag-anuhan sa ibang lalaki. Pero di daw naniniwala si Greg dito. Dagdag pa ni Hugh, kapag daw namatay si Jay ay siya na naman ang hahabulin hanggang doon sa unang tao na nagsimula nito. Humingi siya ng tawad kay Jay dahil biktima lang din siya nito at nakuha niya to nang nakipag one night stand siya. Nang may dumaan na ibang tao ay natakot siya. Pero nakita din to ng iba. Ibig sabihin di ito yung humahabol sa kanila. Upang mailayo si Jay sa mga humahabol, ay dinala sila ni Greg sa townhouse ng pamilya niya na napakalayo na sa lungsod. At naglagay din sila ng mga lata sa bintana bilang alarma sa papasok. Kinuha ni Greg ang nakatago niyang baril at tinuruan niya si Jay kung paano to gamitin para maprotektahan ang kanyang sarili. Maya-maya ay pumunta sila sa dalampasigan at habang nagpapahinga sila, di nila napansin ang isang taong kamukha ni Yara na papalapit habang si Greg naman ay umiihi sa malayo. Bigla nitong inangat ang buhok ni Jay. Di man to nakikita ng iba, nakikita naman nilang gumagalaw ang buhok ni Jay. Pinalo to ni Paul pero tinulak siya nito at nabitawan nito si Jay. Patuloy itong sumunod habang tumatakbo sila patungo sa bodega at napansin nilang naiwan pa yung marka ng pagtulak nito kay Paul. Binaril to ni Jay ng ilang beses bago niya to tuluyang tinamaan sa leeg. Bumagsak to sa lupa pero mabilis din agad na tumayo. Tapos ay nakita din nila yung matangkad na lalaki. Maya-maya pa ay may kumalabog sa pinto hanggang sa nabutas to. Pero si Greg lang pala yun. Di naniwala si Greg nang sinabi nilang may humahabol sa kanila kaya umalis si Greg para i-check ang paligid. Pero wala silang marinig kaya lumapit si Jay sa pinto. At bigla na namang bumalik yung humahabol. Nagpanik si Jay at tumakbo sa backdoor hanggang makarating siya sa sasakyan ni Greg. Sinusundan pa rin siya kaya binilisan niya ang pagmamaneho at nang lumingon siya para tumingin ay muntik na siyang mabangga sa isang truck. Naiwasan niya to pero napunta siya sa cornfield at nawala ng malay. Nagising na lang siya sa ospital na may bali sa braso. At natatakot siya pag may naririnig siyang hakbang ng mga dumadaan sa koridor. Isang gabi, may nangyari kay Greg at Jay sa kama ng ospital dahil di pa rin naniniwala si Greg sa sumpa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na binibisita ni Greg si Jay. At nagseselos naman si Paul dahil di siya nakatikim kay Jay. Wala naman daw sumusunod kay Greg kaya sa tingin niya daw ay wala namang sumpa. Nang nakalabas na si Jay sa ospital ay hindi siya umaalis ng bahay. Si Greg naman ay wala daw sumusunod sa kanya. Pero naniniwala pa rin yung iba kay Jay. Isang gabi, nakita ni Jay yung sumusunod na kamukha ni Greg at naglalakad patungo sa bahay ni Greg. Nakalock yung pinto kaya binasag nito yung bintana para dun dumaan. Sinubukan niyang tawagan si Greg sa telepono pero hindi to sumasagot kaya pumunta siya sa bahay at dumaan din sa bintana. Sa second floor ay nakita niya ang kamukha ng ina ni Greg na kumakatok sa pinto niya at nang pagbuksan to ni Greg ay sinagpang siya nito. Nang sumilip si Jay sa loob ng kwarto ay nakita niyang inaararo nito ang bangkay ni Greg. Kaya agad siyang tumakbo at umalis sakay ng kotse. At dahil namatay si Greg ay siya ulit ang hahabulin ng mga ito. Sa huli ay nakarating siya sa kakahuyan at nagpa siya na doon magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nakakita siya ng tatlong lalaki sa isang bangka kaya naghubad siya ng damit at lumusong sa tubig. Tapos, pinakitang nakauwi na si Jay. Kasama niyang nakahiga sina Yara at Kelly. Bumisita doon si Paul at sinabing handa niyang kunin ang sumpa bago hawakan ng kamay ni Jay at sinubukang halikan siya. Ngunit tinanggihan niya si Paul. Tapos ay sinabi ni Paul na may plano siya kaya umalis sila gamit ang kotse. Habang umaandar sila ay napansin ni Jay yung mga sumusunod sa bubong ng bahay nila.
Pumunta sila sa pool ng universidad at pinag-connecta nila ang mga electronics na dala nila. Nilagay nila ang mga ito sa gilid ng pool. Si Jay naman ay lumusong sa tubig at naghintay sila ng ilang oras habang bumabagyo naman sa labas. Maya-maya pa, ay nagpakita yung kamukha ng patay na ama ni Jay. Pero hindi to lumusong sa pool. Tinuturo ni Jay sa kanila kung saan to nakapwesto. Pero dinisconnect nito yung mga electronics at hinagis ang mga ito kay Jay. Lumangoy si Jay para umiwas, pero di nagtagal ay tinamaan siya sa ulo. Sinubukan tong barilin ni Paul, pero si Yara ang tinamaan niya sa binti. Binaril ulit to ni Paul at tinamaan niya to sa kamay. Sinakluban naman to ng kumot ni Kelly para makita, kaya nabaril to ni Paul sa ulo na naging dahilan kaya nahulog to sa tubig. Pero nang paahon na si Jay ay hinila siya nito mula sa ilalim ng tubig, kaya muling nagpaputok si Paul. At matapos ang ilang putok ay tinamaan niya to sa ulo kaya tuluyang nakaahon si Jay. Pero nagkamarka ang bukong-bukong niya. Pagtingin niya sa tubig, unti-unti na tong napupuno ng dugo. At nang makauwi na ang grupo, sa wakas ay natikman na ni Paul ang pangarap niya. Kinabukasan, dumaan si Paul sa mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw at naisip niyang ipasa dito ang sumpa. At kinahapunan, naglalakad sa kalye sina Jay at Paul na magkahawak kamay pero di nila namamalaya na may sumusunod sa kanila. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang recap na tulad nito. Salamat po sa panunood.